So praise God. Isang magandang umaga sa ating lahat, mga minamahal. Once again, ito po ang inyong likod, si Pastor June Cortez, sa Pablo City, Laguna. At ito po ang ikalawang bahagi ng ating Sunday worship service. Ito po ay live stream. At alam po natin, ngayon ay ECQ, kaya medyo mahigpitan. Kaya dito muna po tayo, online muna tayo, live stream. Anyways, ano mangyari, let's continue to love, serve God faithfully, and continue to worship Him with all our hearts, with all our soul, with all our understanding, worship Him in the Spirit and in truth. Kaya po rin ang Panginoon, tayo po ay tumungo na sa salita ng Diyos at bubuksan po natin ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Thank you, Jesus. Let's pray, mga kapatid. Heavenly Father, we come into your presence in the name of the Lord Jesus Christ, at minsan pa na binubuksan namin ang iyong banal na salita, and in your words there is life, for your word is life. It is full of life. Your word is alive. It is powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and bones and marrow. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito. We ask you, Father God, to anoint us with the anointing of wisdom and revelation so that we may understand the deep things of the Holy Spirit, and we receive today, Lord, the incorruptible seed of the Word of God. And Lord, habang kami sumasampalataya, as we believe and receive your words, ang iyo pong salita ay papasok sa aming mga puso, and our hearts, Lord, will be filled with life, will be filled with your Spirit, and will be filled with the Rema, revealed Word of God. Maraming po salamat, Panginoon, sa umaga ito. Thank you, Holy Spirit, our Lord, our teacher. Ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po ang siyang bumubuhay sa amin at nagbibigay buhay sa iyong salita. Kung wala ka, hindi po namin maintindihan ang iyong salita, ang iyong mga kapahayagan. Thank you, Lord, for quickening your words today, minsan pa. At lahat po ng kapurihan, kaluwalhati at kapangyarihan, tanging sa pangalan ng aming Diyos, Panginoon, tagapagligtas na si Jesu Cristo, ngayon at magpakailanman. Amen. So praise God, at tayo po itutungo sa ating, buksan po natin ating Bible. Ang title po ng ating message ay this is a teaching message from the Holy Spirit. Patungkol po sa dalawang sea o dalawang lake. No? The Dead Sea and the Sea of Galilee. Yan po ang ating topic sa umaga nito. Interesting po, napaka-importante. The Dead Sea and the Sea of Galilee. Actually, ito po ay mga malalaking lake ito. No? Kaya ito ay nakakagawi ang tawaging sea, dagat, kasi nung unang panahon, tinatawag ito na sea. No? Itong Dead Sea, dati ang lumang katawagan dito ay South Sea. Ito namang Sea of Galilee or Lake of Galilee, dati kung tawag, ito rin yung tinatawag sa Bible na the Sea of Tiberias. No? Or the Sea of Kinneret, no? Kinneret. Ewan ko tama ang pronunciation ko. The Sea of Kinneret. K-I-N-N-E-R-E-T-H. Kinneret, from the word kinor, nang ibig sabihin ay harp or lyre. Alam niyo yung harp, yung musical instrument na ginagamit ni David, no? Harp. Alpha, o sa atin ay alpha. No? Dahil ito ay tiyawag na kinor or harp or lyre or alpha, kasi itong Sea of Galilee or Lake of Galilee ay courting harp. Ano po? Okay, napakaganda ng kapahayagan ng Panginoon, ng Holy Spirit, patungkol dito sa dalawang dagat nito o sa dalawang lake. Meron pong revelation knowledge ang Panginoon sa atin sa umagang ito na magiging kalakasan, kalaguan natin, magiging pagpapala sa ating lahat. Pagko-compare po natin itong
dalawang lake na ito. The Sea or the Dead Sea or South Sea and the Sea of Galilee. Isa rito ay hindi maganda. Ang isa naman ay maganda. Isang pangit na lake, isang magandang lake. Well, pareho po itong tourist attraction. No? Lalo na ang South Sea or the Dead Sea, ito po ay pinupuntahan talaga ng mga tourist. No? Mamaya, i-expound ko natin ba't pinupuntahan ito. No? Kasi kakaiba ito eh. Okay, atin pong buksan ang ating Bible sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. O sabi dito, "Now I say this, the one who sows sparingly will also reap sparingly. And the one who sows generously will also reap generously. Each one must do just as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver." Verse 8, "And God is able to make all grace overflow to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed." Okay. Ito pong talata ito ay ginagamit natin ito at ang message po dito, yung pagtatanim. No? Ano itong pagtatanim ito? Ito yung sowing and reaping. Pagtatanim, meaning pagbibigay, giving, this is the law of giving. And pag ikaw ay nagtanim, ha-harvest ka. You will reap what you sow. At dito, ang context dito po ay yung patungkol sa tinatawag na sama naman pakinggan, abulo yan, parang patay. No? Yung kusang loob na pagbibigay tulong. No? For the sake of the gospel, para sa ministry. Kasi ang sabi dito sa context, verse 5, "So I considered it necessary to urge the brothers that they go on ahead to you and arrange in advance your previously promised generous gift or blessing." Sa literal translation, blessing. "That the same would be ready as a generous gift and not as grudgingly given due to greediness." Ito po yung pagtutulungan Kristiyano. Ito yung pagbibigay ng blessing, financial blessing or support sa mga manggagawa o sa ministry ng Panginoon. No? Itong talata ito yung ginagamit po na merong makikita tayo dito na kapag tayo nagtanim o nagbigay sa ministry, sa church, sa gawain, sa Panginoon, ay tayo ay aani ayon doon sa ating tinanim. Kaya sabi dito, ang nagtatanim ng sagana, aani ng sagana, babalik sa iyo. What you sow, you shall reap, babalik sa iyo. No? Pag ikaw ay tumulong, nagbigay ng tulong, nakakunti, kukunti rin ang balik sa iyo. At sabi dito, ang gusto ng Panginoon ay a cheerful giver. Yung nagbibigay ka ng masaya, hindi yung grudgingly or out of your greediness, yung ayos sa panghihinayang mo dahil may pagkasakit mo, ayaw mo, kumbaga kinukuriputan mo ang gawain sa Panginoon. Yun yung tinutukoy dito dahil ang mga Kristiyano noong araw ay talagang ina-expect nila na yung ibang mga kapatiran, mula sa iba ring lugar, no? Yung connect na yan, ng mga churches, ina-expect nila na tumulong din doon sa mga nangangailangan ng mga kapatid sa iba ring mga churches, lalo na doon sa mga pinapadala na mga mangaral. Ngayon, ito po yung talata ginagamit, no, sa pagbibigay. Pero ang message po natin sa umagang ito, hindi po ito, lilinahin ko lang, hindi po ito patungkol lang sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa gawain ng Panginoon. Ginamit ko na ito, binigay ko lang ito sa inyo para makita natin itong tinatawag na law of giving. Ano?
or yung tinatawag na the law of sowing and reaping. That once what you sow, you shall reap. No? Parang nagtanim ka ng buto ng pakwan, anong aanihin mo? Mansanas. Pakwan din. Magtanim ka ng buto ng apple, anong aanihin mo? Apple din. Magtanim ka ng maraming apple. No? Parang nabasa ko yung story sa Amerika, isang tao lang yung nagtanim ng apple noon, dumami ng dumami. No? Dumami. So, kung maraming seed ang itinanim mo, marami ka rin aanihin. No? Kaya yung naging, nagbebenta ng pakwan, nakita ko sa YouTube, naging milyonaryo na eh. Ano mo bakit? Nagsimula yun sa hirap na hirap. No? Hirap na hirap sa buhay hanggang sa pinaalis doon sa inuupahan ng bahay. Nagmamakaawa, nakikiusap, ayaw payagan. No? Ay pinaalis at siya ay ginawa niya, nagsumikap siya hanggang sa nag-prosper siya, hanggang sa nakabili siya ng hektarya ng taniman ng pakwan. At talagang sumagana siya at yung lugar yata, yung bahay na dati titirahan niya, yung lugar na titirahan, binili niya. Yumaman siya dahil doon sa kanyang pataniman o doon sa kanyang ginawang business na taniman ng pakwan. Isipin nyo, magkano isang pakwan? Ay, hektarya po yung nabili niya dahil kumita, tumubo ng tumubo. At the more na siya ay nagtatanim pa ng maraming pakwan, the more na lalo siyang yumayaman na yumayaman. No? Yung po yung tinatawag na the law of sowing and reaping. What you sow, you shall reap. Nagtanim ka ng konti, babalik sa iyo ng konti. So, ang pinupunto po natin dito, yung the law of giving. Now, ang law of giving, hindi lang po yan patungkol sa pinansyal, hindi lang yan tungkol sa giving sa church. Pag sinabing law of giving, yan din po yung law of sowing and reaping, yung kung anong ginawa mo sa kapwa, babalik sa'yo. Ginaya ng Hindu religion, yung tinatawag na karma. Totoo yan yung karma. It's in the Bible. Ngayon, basahin po natin yung talata. Yung patungkol naman sa pagtatanim, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Kaya, excuse me, nasamid ako dun. Kaya kung anong ginawa mo kabutihan sa kapwa mo, time will come, babalik din sa'yo. Mabuting bagay din. Gumawa ka ng masama sa kapwa mo, ang balik niyan, masama rin ang babalik sa'yo. You will reap what you sow. At itong batas na ito, ay totoo. Yung tinatawag na karma. Okay, basahin natin yan. Nasa Galatians chapter 6 po yan. Okay. At pagkabasa natin itong mga talata na ito, ay tayo po ay mag-expand patungkol sa dalawang link na ito. Okay. Galatians chapter 6 verse 7 hanggang 10. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever man sows, this he will also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Let us not lose heart in doing good. For in due time we will reap if we do not grow weary. So then, while we have opportunity, let us do good to all people. Take note, ano sabi? So then, while we have opportunity, habang tayo may oportunidad, magsigawa tayo ng kabutihan sa lahat ng mga tao. No? Hindi sinabing few people, kundi all people. Masama man sila o mabuti, masungit o mabait, no? Salbahe o mabuting tao, let us do good to all people. At teaching nga yan, isa pang teaching ni Jesus, pag ginawan ka na masama, gawan mo ng kabutihan. Sinampal ka sa kanan, iharap mo ang kaliwa. No? At hindi naman ibig sabihin sa sampalin ng mga Kristiyano o bubugbugi. Hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, maging mapagbigay ka, ginawa ka ng masama, huwag mong tatapatan ng masama, yung ginawa ng masama sa'yo. Tapatan mo ng kabutihan. Sabi nga sa Romans ay, bless them and do not curse them. Bless and curse not. No? Pray for those who persecute you. Do good to them.
Gumawa ka ng kabutihan sa mga umuusig, sa mga gumagawa ng masama sa iyo, ipanalangin mo sila. Pag ikay sinisiraan ng kapitbahay mo, ipagluto mo ng spaghetti. Katukin mo sa bahay. Ito para sa iyo, pero huwag mo lalagyan ng makakasakit ng tiyan. Okay. So, dito sa mga talata ito, sabi dito, sa pinakahuling verse, sa verse 10, so then, while we have opportunity, let us do good to all people, and especially, lalo na, to those who are of the household of faith. Gumawa daw tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So ito, this time, ito po yung another example ng the law of sowing and reaping. Pero hindi na ito referring doon sa financial giving sa church. Kundi ito ay referring ito sa mga ginagawa natin pamumuhay para sa ibang tao. Tayo ba ay nagbibigay sa kanila ng kabutihan o nagbibigay tayo sa kanila ng kasamaan? We will reap what we sow. So ito ang point ko sa umaga nito. Bigyan natin emphasis sa salitang giving, no? Pagbibigay. No? Mahalaga po yun. Ito ang keyword natin, giving. Ano mang ibigay mo, ay babalik sa iyo. Ano mang gawin mo sa iyong kapwa, kung kayo nagbigay ng masamang bagay o masamang pag-uugali mo sa kanila, pinakita mo, binigay mo sa kanila ay masamang ugali, babalik din sa iyo. Time will come. May tao ma-encounter ka na maiinis ka dahil ang sama rin ugali. Nagbigay ka sa kanila ng magandang asal o magandang kabutihan o ng pagtulong sa kanila. Time will come, pag ikaw nangailangan, meron ding biglang tutulong sa iyo. Yan yung sinasabi ko na law of sowing and reaping. No? So, what we give to others, we will reap. It will come back to us. Okay? Now, sa Colossians chapter 3, no? Ito yung huling talata natin. Colossians chapter 3. Meron pa pala ito. Galatians 5, verse 19. Ano yung masasamang gawa na pwede mong ipakita sa iba o ibigay sa iba? Ito, yung masamang gawa. Yung pag sinabing masamang gawa, yung selfish, yung works of the flesh. Works of the flesh, ito po yung selfishness ng tao. Ito yung laging ang gusto ay para sa kanyang sarili. No? Selfish. Yung flesh, baligtarin mo, self ang labas. So Galatians chapter 5 verse 19. Now, the works of the flesh are evident. Tandaan niyo po ito. Hayag ang gawa ng mga laman. Which are these: adultery, fornication, impurity, lewdness, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousies, rage, selfish ambition, dissensions, heresies. Verse 21, envy, murders, drunkenness, carousing, and the like. Concerning this, I tell you in advance. Pinapauna ko nang sabihin sa inyo as a warning. As a warning. Itong point ni Paul sa Galatia. Just as I have told you in time past. Ito pala na ipaalala na ni Paul noong pa, inuulit lang ngayon, pinapaalala lang. That those who go on doing such things, na lahat ng tao na gumagawa ng mga ganitong gawain na gawa sa laman, ito yung tinatawag na works of the flesh, at pamumuhay sa laman. Ang pamumuhay sa laman, hindi lang yan yung adultery, fornication, kundi marawak po yan witchcraft, hatred, discord, jealousies, rage, selfish ambition, dissensions, heresies, murders, drunkenness, carousing, etc. Yan ang works of the flesh and living under the dictates of the flesh. Pagka sa flesh, lagi pong hindi maganda yun Nandyan yung selfishness, self-centeredness, being self-righteous, kahit mali ka na, self-righteous ka pa rin, pinipilit mo, tama ka. So, ang sabi, such things, lahat ng gumagawa nito, that those who go on doing such things will not inherit the kingdom of God. So, maliwanag po yan, lahat ng gumagawa ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Lahat ng gumagawa ito. Kanino sinasabi ito? Sa mga pagan, sa mga unbelievers, sa mga atheists? No.
sa mga Kristiyano, mga totoong born-again Christians sa Galatians. May warning si Paul. Na huwag niyong gagawin ito dahil ang mga gumagawa nito ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Paano yung tinatawag na doctrine ng OSAS o once saved, always saved? Aba, ewan ko sa inyo mga kapatid. Ang alam ko, you can lose your salvation pag ikay namuhay dito sa laman. No? Warning yan eh. Inulit ka ni Paul sa mga taga-Corinth naman dahil ang mga taga-Corinth ay mga baby Christians, mga carnal Christians, masasahol ang kanilang pamumuhay sa laman. No? Meron nga doong miyembro sa church na yung stepmother niya, pinatus niya, pinatulan niya. Sabi ni Paul, alisin niya mga ganyan tao sa kalagit na makakahawa pa yan. No? Strictly si Paul, may warning sa church. Bakit? You might lose your salvation. Kaya nga, ulitin ko lang yung sinabi ko noon. Maraming, sa ngayon, in these last days, maraming nakaka-experience people who went to hell. Hindi naman sila namatay. Yung iba, through visions or experience in the spirit realm, dinala ng Panginoon para makita that there's a real place called hell and to testify to the whole world that there's a place called hell na pupuntahan ng mga tao mabubuhay sa laman. Hindi lang yung mga taong walang Savior ang pupunta sa hell, pati yung mga tao, sabi nila, Jesus is my Lord, my God, my Savior, tapos namumuhay sa ganitong klaseng buhay, namumuhay sa laman, they might lose their salvation. Delikado. May warning eh. Di ba, lagi natin narinig ang pangaral, yung mga tao pupunta sa hell because they don't have a Savior. Totoo yun. Totoo yun. Pero alam nyo, may mga pupunta sa hell. Sinasabi nila, Jesus is their Savior. Pero nabuhay sila sa ganitong pamuhay sa laman. Ano mangyayari? They can lose their salvation. Kaya nga maraming nasa hell, sabi ng mga nagtetestify. Yung iba naman, iba-ibang tao yan, iba-ibang lugar, iba-ibang nationalities. Pareho nang nakita nila sa hell. Ang na-surprise sila at nagulat sila, there are many Christians in hell. Yes. Sino yung mga Kristiyano yun? Yung naniniwala na sila ay ligtas, pero ang buhay nila ay ibinibigay nila sa buong mundo, buhay na makasalanan pa rin. O pwede sabihin ba, hindi yan totoo na born again. Ito bang kinakausap ni Paul, yung mga hindi totoong born again? Totoong born again, yung mga taga-kaharian ng gusto. Yan yung sinabi sa Hebrews chapter 6, verse 4 hanggang 6, na nakalasap ng gift of eternal life, nakalasap ng kaloob at ang Holy Spirit o mga Kristiyano. Then, nagkasala sila na kasalanan na hindi na sila makabalik sa Panginoon. Delikado. Okay, hindi naman ito yung pinaka-topic natin, nabanggit ko lang po. So, these are the works of the flesh. So, kung ano yung ibinibigay mo sa sanlibutan, ikino-contribute mo. Again, yung word na contribute or the giving, the type of mapasok, kung ano yung kino-contribute mo, kung ano yung itinutulong mo, yung help, word na help, kung ano yung binibigyan mo sa libutan. Expression of your life. Whether it is expression of your goodness or your bad character, yun yung binibigyan mo sa kanila. And eventually, time will come, babalik lahat sa iyo. Yes. So yan po yung punto natin, no? Pero may binanggit dito, no, na may ka-contrast naman yung living in the flesh. Kundi ito ay living in the spirit o yung tinatawag na pamumuhay sa espiritu. Walk in the spirit and you will not fulfill the lust of the flesh, sabi ni Paul. Ito yung living under the power, leading, guidance of the Holy Spirit, no? Ito yung buhay na under the control of the Holy Spirit. Kapag ikaw nagsasubmit sa Holy Spirit, you will be filled with the Holy Spirit. Pag ikaw ay lagi sumusunod sa Panginoon, you will be filled with the Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit binibigay ayon doon sa mga sumusunod sa Kanya. At ibibigay pa, pupuspusin siya ng kasaganaan ng presensya ng Holy Spirit as they obey God. Sapagkat ang Holy Spirit ay binibigay sa mga nagsisunod. I think yan ay nasa Acts chapter 5 verse 32.
So, ito ang fruit of the Spirit, pamumuhay at bunga ng Espiritu. Verse 22. But the fruit of the Spirit, contrast ito nung living under the dictates of the flesh. No? But the fruit of the Spirit, ito, is love, joy, peace, patience, endurance, kindness, goodness, faith or faithfulness, meekness, self-control. At sabi, kapag ikay lumakad o namuhay sa ganitong pamumuhay, sa love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness, pag ikay namuhay at yan pinamuhay mo, you are not under the law. No? Against such, there is no law. Ibig sabihin, you will not be under the curse. Kapag ang law of Moses, law under the old covenant, kapag hindi mo natupad, hindi mo nasunod, you will be under the curse. Yan sinasabi. Pero iba sa New Testament. Christ has redeemed us from the curse of the law. Pag hindi mo nasunod ang kautusan, may pagkakataon ka na makarecover, may pagkakataon ka mag-repent at i-restore ka ng Diyos sa malinis na pamumuhay. No? At kapag ikay namuhay under the dictates or leading of the Holy Spirit, kung tawagin ay ikaw ay nagbunga sa Espiritu, ang nagbubunga po in the Spirit ay yung sumusunod sa Holy Spirit. Ang magiging bunga mo ito, love, joy, peace, patience, endurance, kindness, goodness, faith, meekness, self-control. At sabi, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh and its passions and desires. Yung mga totoong na kay Kristo, yung mga totoong nagmamahal sa Panginoon, umiibig, who are serving and loving God faithfully, ay yung mga namumuhay sa Espiritu. Meaning, you are bearing fruit with the fruit of the Spirit. No? At napaliwanag ko na yun ng mga karaang linggo, singular lang yung fruit. At ito'y referring to the fruit of love. No? Namumuhay ka sa pag-ibig ng Diyos. Pag ikaw nga naman nabuhay sa pag-ibig ng Panginoon, hindi mo kukontrahin ang kalooban ng Diyos. Susunod ka lang sa Panginoon. Pag nabuhay ka sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka magtatanim ng masama sa ibang kapwa. No? Doon umuuwi lahat ng kautusan, sabi ni Jesus. At kapag ikaw ay mayroong fruit of the Spirit, which is love, ma-experience mo, ito na yung madami, ma-experience mo ang joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faithfulness. Maliwanag po ba? Okay. So ito yung contrast ng living in the flesh. Ito yung walking in the Spirit or bearing fruit in the Spirit. Ngayon, so punta tayo sa Colossians. Kaya anong ibibigay natin sa mga tao sa mundong ito? Ano i-contribute natin? Masamang ugali natin o mabuting pagkatao natin? Anong itatanim natin sa kanila? Anong ibibigay natin sa kanila? Ano itutulong natin sa kanila? Anong i-release natin mula sa ating pagkatao to give them something, to help them, to contribute something? Anong may contribute natin? Anong ibibigay natin sa kanila? Good or bad? Mabuting gawa ba o masamang gawa? Lahat ng binibigay natin sa mga tao, lahat ng ikinocontribute natin sa sanlibutan nito, sa mundong ito, pwedeng mabuti, pwedeng masama. It's your choice. No? Ang tao, binigyan ng Diyos ng creative ability to create great things. No? Kaya nga, si Thomas Edison, ano na-contribute niya? Anong nabigay niya sa civilization? Sa modern civilization? Light bulb. Electric light. Si Alexander Graham Bell, ano na-contribute niya? I think telegram yata kanya. Pero alam ko, siya ang invento ng telepono. No? Marami pa ibang inventors. Binigyan ng Diyos ng creative ability ang tao to create. Supposedly, dapat mga good things. Dapat yun ang ibigay nila sa salibutan. Mabuti ba? Pero anong ginagawa ng tao ngayon? Because of fear of war, fear of invasion, fear of bad things na gagawin ng ibang tao, nagkikreate ang tao, yung creative ability binigay ng Diyos, ikinocontribute niya sa kanilang bansa, ano yun? Mga nuclear bomb,
chemical bomb, no? Ano itong pandemic? Ito ay COVID, virus, no? Na plague na created by man. Napakatalino ng tao, may creative ability, bigay ng Diyos. Kaso, ginagawa ng tao, ibinibigay niya yung kanyang creative ability para makakontribute sa mundo. Yung iba, masama. Dapat mabuti ang may contribute o may bigay natin sa buong mundo. Okay. So, anong dapat gawin natin bilang tayo mga Kristiyano? Sa Colossians chapter 3 verse 17, ang sabi ganito, and whatsoever you do in word or deed, anumang inyong gawin sa salita o sa gawa, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Ano man daw ating gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo ito sa pangalan ng Panginoong Hesus, na may kasamang pagpapasalamat sa Diyos na ating Ama sa pamagitan ni Jesus Christ. So, tayo bilang Kristiyano, anong pamumuhay natin? Ano itatanim natin? Alam nyo, ang salita, tanim din yan eh. Pagtatanim din salita, hindi ko na-expound nga, ibang topic mo yan. Pero uri din ang pagtatanim. Lahat ng gagawin natin, lahat ng sasalita natin, ay seed po yan. Na time will come, lalaki yan. Makaka-epekto doon sa pagtatanim. So, para maganda ang ating mai-contribute, maibigay sa ibang tao o sa sibilisasyon o sa buong mundo, mabuting bagay. At para matiyak tayo mabuting ginagawa natin, do it in the name of the Lord Jesus Christ. At may katugtog po ito sa verse 23. Whatsoever you do it heartily. Gawin mo na may mula sa puso mo. As to the Lord. Ginagawa mo ito not to please man. Not to please other nations or not to please other people. Do it in the name of the Lord Jesus Christ na parang sa Kanya mo ginagawa. Yung ginagawa mo sa tao, i-dedicate mo sa Panginoon. Kaya pag ganun ang intention ng puso mo, ganun ang motibo mo, hindi ka maliligaw. Tama yung naibibigay mo sa ibang tao. Tama yung pamumuhay na maiko-contribute mo sa sarili mo at sa ibang tao. Whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Yun nga, pag gumagawa kayong gawain para sa Panginoon, may nakatingin man o wala, hindi to please other people, kundi alam mo, nakatingin ang Diyos. At ginagawa mo ito bilang pagsamba sa Diyos. Yung kung ano yung ginagawa mo na ikabubuti. Do it in the name of the Lord Jesus Christ. At sabi dito, verse 24, Colossians chapter 3, knowing that the Lord, you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Alam natin, kapag anumang ginawa mo sa pangalan ng Panginoon Jesus, ay magtatanggap ka ng reward. Mana, gantimpala, reward. No? Not in this life, kundi yung inheritance natin sa second life natin. No? Pwedeng doon. Sapagkat naglingkod kayo sa Panginoon. Meaning, lahat ng gagawin natin kabutihan dito, in the name of the Lord Jesus Christ, hindi po masasayang. But he, verse 21, but he who doeth wrong shall receive for the wrong which he had done, and there is no respect of persons. Pero, kapag gumawa ka ng masama, pinamumuhay mo masama, ay tatanggap ka ng masama rin. No? Because God is not respecter of people. Hindi siya nagtatangi. No? Kung masama ang ginawa mo, aanihin nyo. Parusa mula sa Panginoon. In the future, ang tatanggapin. Sapagkat God is a righteous God. Okay. So, ito po yung mga talata natin. Ngayon, i-explain ko ngayon. Ito topic natin. So, mga talata nito, mga verses nito, mga scriptures nito, ay patungkol sa pagbibigay. Una, binanggit natin yung sowing through financial help. No? Pangalawa, ito yung pamumuhay kung anong gagawin mo sa ibang tao, anong pamumuhay na maibibigay mo sa kanila, makakatulong ba o makaka-epekto, makakasama. No? Yan yung pangalawang talata ating binanggit. At pinag-aralan natin yung wag kang gagawa, wag kang mamumuhay na sa laman. No? Wag yun ang ipamumuhay mo, wag din yun ang itatanim mo sa gitna ng sanlibutan nito. Because you will reap what you sow. Kaya para sure, lahat ng gagawin natin, be sure ang motive natin tama.
for the glory of the name of Jesus. Yan ang pinupunto ng mga talata ginawa natin. Ngayon, balik tayo dito sa dalawang lake na ito or dalawang sea. Ang isa po ay tinatawag na sea or Dead Sea. Or kung tawagin ng araw ay Salt Sea. Bakit Salt Sea? Kasi napakaalat ang taas ng alat ng salt dito sa Salt Sea. Sobrang alat nito. At kung tawagin ito ay Dead Sea. But actually, hindi naman talaga ito daw Dead Sea kasi may nabubuhay na something dito sa Dead Sea. Hindi nga lang mga isda, hindi rin animals. At ang tao ay pwede mag-swimming pero mahihirapan ka mag-swimming sa Dead Sea. Alam mo kung bakit? Sapagkat ang Dead Sea, kapag ikaw ay nag-swimming doon, lulutang ka. Lulutang ka. Mahirapan ka mag-swimming, magagawa mo, kumampay ang paa mo dahil naka-floating ka kahit hindi ka marunong mag-floating, mag-float ka. Uupo ka doon, nakalutang ka. Hindi ka magbasa ng book, ng libro, o newspaper. Nakalutang ka, hindi ka lulubok. Ba't nalutang ang tao doon? Mahiwaga ba? Hindi. Sa sobrang alat. Sa sobrang alat nitong Dead Sea. Bakit umalat ng ganito? Kasi yung mga fresh water na nasa Dead Sea, na-evaporate pataas. At naiiwan yung mga asin, salt. Naiiwan. Then, itong Dead Sea, wala po itong exit, wala itong labasan, wala itong flow palabas doon sa lake. So, ibig sabihin, stagnant ito, naipon as isang lake. Malaki po ito. Naipon. Ngayon, saan ba makikita itong Dead Sea? Tingnan natin yung location. It's, ang source ng tubig sa Dead Sea ay from Jordan River. Ganon din ang Sea of Galilee. So ang Dead Sea or Salt Lake ay nasa border po ng Jordan to the east and Israel. Salt Lake bordered by Jordan to the east and Israel and west bank of the west. Meaning, Dead Sea is situated between Israel and Jordan. Nasa pagitan ito ng Israel at Jordan. Nasa gitna. Parang may pagka... Alam nyo, lahat na nasa gitna, compromiser. At lahat na nasa gitna, hindi gusto ng Diyos. Maniwala kayo. Kaya sabi ng Panginoon sa Book of Revelation, ang matuwid, magpakatuwid na. Ang masama, magpakasama na. Bakit? Kasi hindi uubra sa Diyos yung compromiser. Yung ikay nasa gitna, ayaw ng Diyos lagi ng nasa gitna. Ang gusto niya, magdesisyon ka, it's your choice. Kung ikaw ay sa Diyos ka, o sa Diablo ka, go ahead, sama ka na sa Diablo. Yes, hindi ka pipilitin ng Diyos kung ayaw mo sa Kanya. Ayaw. Hindi ka pipilitin sapagkat napaka-gentle ng Diyos. Gentle na ng Diyos. Hindi siya kagaya ni Satanas na ayaw mo na, hihilahin ka pa, kakalad ka rin ka pa. Lahat ng gagawin niya para makuha ka. Hindi naman siya kabubuti para idamay ka sa kapahamakan. Ganyan ginagawa ni Satanas. Pero ang Diyos, binigyan tayo, inalaw tayo na pumili. God gave us the freedom of choice. The freedom to choose our destiny. Meron tayong free will na binigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi sa Deuteronomy chapter 30, verse 19, sabi ng Diyos sa Israel, and I believe ito ay para sa church, saksi ko ang langit at lupa. Naglagay ako sa mundo ito ng blessing and curse, ng life and death. Meaning, nasa mundo, nasa panahon natin, ang blessing and curse. Life and death. At nagbigay ng tip ang Panginoon, but choose life. So that you and your descendants, your children and your children's children will live forever. Meaning, pag pinili mo ang buhay, and who is that life? God. And who is that God? Jesus. Bakit? Pag pinili mo si Jesus, pinipili mo ang buhay. Because Jesus is God.
Pag pinili mo si Jesus, pinipili mo ang pagsama sa Diyos. Because Jesus is God. One time sinabi ni Jesus in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me or except through me. No. Si Jesus ang buhay. He is the giver of life. Hindi siya ordinaryong tao. Nagkatawang tao lang siya. Kung siya ay tao, hindi siya makapagbibigay ng eternal life. Only God can give us eternal life. And that is Jesus. Why? Because Jesus is God. Although He became a man to save us from eternal judgment. Binigay niya, pinambayad niya yung buhay niya. Kung siya hindi nagkataon tao, hindi naman siya mamamatay. You cannot kill God. Kaya nagkataon tao siya. Ngayon, kaya ito, tip ng Diyos sa lahat ng tao. Nasa iyong pagpili. Anong gusto mo? Witness ko ang heaven and earth. Meaning, totoo ito. No? Naglagay ako sa mundo ng blessings and curses. Ng buhay at kamatayan. But choose life. Alam niyo ba kung anong piliin natin sa mundong ito? Will happen. It will come to pass. It will be yours. Kung anong piliin mo, it will be yours. That is what you will become. Kung anong piliin mo. No? Piliin mong sumama, iaalaw ka ng Diyos, maging masama. Piliin mong maging mabuti, iaalaw ka ng Diyos, tutulungan ka maging mabuti. Kaya sabi sa Revelation chapter 3, I think verse 16, sa church sa Laodicea, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Meaning, nasa gitna ka. You are neither cold nor hot. Itong church of Laodicea ay nasa gitna. Anong church ito? Malahininga. Hindi sinabing malamig. Malahininga. You are neither cold nor hot. Hindi pala papasa sa Diyos ang malahiningang pananampalataya. Mga minamahal. Sabagat sabi ni Jesus, I will vomit you, I will spew you out of my mouth. If you are nasa gitna, you are neither hot or cold, I will reject you. Pag sinabing, I will vomit you, I will spew you. Hindi mo na may babalik yun. Ang kumakain lang ng suka na isinuka, yung aso. At ang Diyos, hindi gano'n. Pag ang Diyos, sinabi na, I will vomit you, I will isusuka kita, ilulura kita, I will spew you. Meaning, hindi ka na mababawi. Once the Lord rejected you, that will be for eternity. Yes. Kasi minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Piliin mo ng buhay. Hindi, walang second chance. Ito mga ang chance natin sa mundong ito. So better choose life. Better choose to be hot, on fire in the Lord, on fire in serving God. Sapagkat hindi pala ubra sa Panginoon, yung compromiser, hindi malamig. Ano yung ibig sabihin doon? Yung kaliwang paa nasa Panginoon, yung kanang paa nasa sanlibutan, nasa kasalanan. Yung kaliwang paa nasa holiness, yung kanang paa nasa sin. Hindi pwede yun. Jesus will spew you. Jesus will vomit you. He will reject you. And there are now many people in hell na nakaranas niya. Sinasabi nila sila Kristiyano. Pero naging malahining nga sila. Yan po ang turo talaga sa Bible eh. Hindi yung ikaw ay nabuhan na gana, tagalangit na, forever ligtaan. Anong gawin mo, sapagkat tunay na ikay anak ng Diyos, magpariwara, backslide, ligtas ka pa rin. Kalukuhan po yan. Galing po yan. That means, ni-develop, came from the pit of hell. At present, maraming Christian na sa hell. Sinabi ni Jesus, wala sa inyo ang aking mga tupa, hindi kayo maaalis sa aking kamay. Walang sino man makapag-aalis sa inyo sa aking kamay, neither sa kamay ng Ama. Dalawang kamay nakahawak sa atin, kamay ni Jesus, kamay ng Ama. And that is, if you are His sheep. Ang keyword doon, yung sheep eh. Sino ka? Ikaw ba'y nagpapakakambing o nagpapaka-wolf? Magpakatupa ka, walang makapag-alis sa iyo sa kamay ng Diyos. God will protect you. Hindi mo wala salvation sapagkat tupa ka. Pag nagpakakambing o nagpaka-wolf, wolf hindi Kristiyano eh. Kambing. Delikado ka. Hindi ka alisin ng Diyos sa kanyang kamay. Maging si Satanas, hindi ka kayang alisin sa kamay ng Diyos. Sino mag-aalis? Ikaw.
Kasi may free will kayo, meron kang ability to choose whether good or bad, whether life or death, or whether blessing or curses. Yung ano choice mo, and what you believe, that will be your choice. At kung anong believe mo, anong pinaniniwalaan mo, anong pinili mo, sooner or later, time will come, maniwala ka, mangyayari sa iya. Mangyayari sa iya. Ano man pangarapin mo, that will be your choice. Yung gustong-gusto pangarap, gusto ko yun. At pag sinamahan mo ng ginamit mo ang ability binigay sa ng Diyos, you will prosper. Magkakatotoo yung pangarap mo. Amen. Meron nga story, true story ito. Winter, nagtitinda yung bata ng dyaryo. Sa panahon ng ginaw, ang sipag ng bata nagtitinda ng dyaryo. Nakita niyo isang building, medyo mababa yung bintana, may ilaw, may tao sa loob. Ginawa, sumapa yung bata, sinilip niya sa bintana, na-curious siya. Ay, nakita niya yung boss doon, nasa chair, nag-iikot, tinawag yung secretary, binigyan ng coffee, boss na boss ang dati. At nagkaroon, gusto yung bata, sabi na, gusto ko yun. Gusto ko paglaki ko, maging kagaya na ako. At hindi na nawala sa isip na napapangarap na yun. Yun ang choice niya. Alam nyo, sinamahan ngayon ng aksyon, ng kasipagan, yung ability, binigay sa kanya ng Diyos, ginawa niya. Alam niyo nangyari, to make the long story short, nag-prosper yung bata at same building, binili niya yung building at yung room na yung ginamit niya para doon siya mag-opisina. Natupad yung pangarap. True story po yan. So kung ano yung pinapangarap mo lagi, that will be your choice. At kung ano yung choice mo, yun ang mangyayari. Totoo po yan. Totoo yan. So, mas mabuti, maganda yung choices natin. No? Choose life. Okay. So, balik tayo dito sa Dead Sea. So, ang Dead Sea ay nasa pagitan ng Israel at Jordan. Nasa gitna. Hindi talaga purong nasa loob ng Israel. Nasa border, between Israel and Jordan. Sino ba nakatira sa Jordan? Hindi mga Jordanians. Sino yung mga yun? Mga Arab. So, hindi purong mga Jews. Hati. Parang katumbas niya, nasa gitna ka. Again, nasa gitna. Ayaw ng Diyos na nasa gitna. Listen. Dalawang klase ng tao ginawa ng Diyos. Man and woman. Ayaw ng Diyos na nasa gitna. Wala po ako inaatake. Sinabi ko lang kung ano nasa Bible. Ayaw din ng Diyos ng malahininga. Gusto niya, kung hot, hot ka. Cold, cold. Revelation 3:16. Ayaw din ng Diyos na paghahaluin yung mga bunga. Nasa Old Testament po yan. Gagrap mo yung sanga ng apple sa sanga ng orange. Anong bunga noon? Kalahati apple, kalahati orange. Ayaw ng Panginoon gano'n. Binanggit niya sa Old Testament. Ayaw din ng Diyos na magkaibang hayop pag-aasawahin mo. Alam niyo ba kung ano yung mule? Mule, M-U-L-E. Yan ay mukhang kabayo na maliit, abnormal siya. At ang pinakatangang, sorry po sa lingwahe, pinakatanga daw na hayop sa buong mundo, yung mule. At hindi yan nagmumultiply. Ang mule, pag nag-asawa ng mule, hindi po magpuproduce ng offspring. Ano ba yung mule? Yan po ay hybrid yan. Anak yan, offspring yan, ng horse and donkey. Ang donkey is not a mule. No? Pag pinag-asawa yung horse and donkey, nagkaanak sila, mule ang labas. At yung mule, hindi siya nagmumultiply. Baog siya. Bakit? Kasi abnormal eh. Ebit abnormal. Kasi hindi normal. Ebit hindi normal. Nasa gitna. Between donkey and horse. Kasi lahat na nasa gitna ay magiging hindi normal. Kaya yung malahining nga sa paningin ng Diyos, lukewarm Christian, hindi po yan normal sa Diyos. Carnal Christian, hindi po yan normal sa Diyos. Anong carnal Christian? Kalahating paa nasa Panginoon, kalahating paa nasa sanlibutan, na kay Satanas. Kaya carnal siya. Ang tawag dyan, baby Christian. Pinapagalitan nga ni Paul yun, mga carnal Christian sa Corinth.
Sagana sila sa gifts of the Spirit, pero ang kanilang Christian life, bagsak. Bagsak. Maraming karnal sa kanila. Sabi ni Paul, hindi ako makapag-usap sa inyo ng malalim. Hindi ko kayo makausap ng karne. Gatas pa rin kasi you are carnal. You are still babies. Bakit? Nasa gitna sila. Compromiser. So, ang Dead Sea ay sea na compromiser. Bakit? Nasa gitna siya ng border ng Israel at Jordan. Jordan, na Arab. Israel, mga Jews. Nasa gitna siya. Saka ba talaga? So, hindi maganda ang symbolic meaning na Dead Sea. Kaya siguro tinawag na dead eh. Ang talaga tawag dito, Salt Sea. Hindi daw naman ito dead kasi may nabubuhay din dito. Hindi nga lang isda, hindi animals. Ano? Microbio. Microbio. Ano yun? Germs, bacteria, microbio. Meron yan sila. At ang Dead Sea ay located po yan sa pinakamababang measure ng valley sa buong mundo. Nasa pinakamababang lugar siya. May nakalimutan ko ang tawag dyan. May-measure yan eh. Hindi naman below sea level. may tawag dyan eh. Depthness, may isa pa tawag dyan. Nasa valley, pag sila yung valley, wala sa taas ang bundok, tapos sa ibaba, valley po yun. Eh yung pagka-valley, nasa pinakamababang sukat ng valley sa mundo. Doon siya located, sa mababa, nakamababa. Ano ibig sabihin? Pag ikaw ang buhay mo ay naging kagaya ng Dead Sea, ibinababa mo ang buhay mo sa mababang, pinakamababang buhay. And you will not prosper. Bakit? Sapagkat ang Dead Sea ay symbolic ito, o shall we say, representasyon ito ng tao, sabihin na natin, referring to Christian or not Christian, referring ito sa tao, kasi totoo ito sa Christian at sa hindi Christian. Itong Dead Sea ay representasyon ng isang tao na nabubuhay na nasa gitna. May pagka-compromiser. Sapagkat located ito sa border ng Israel at Jordan. Nasaan ka? Nasa gitna. Pag nasa gitna, compromiser. Pag nasa gitna, hindi gusto ng Diyos. So, ano ang tawag doon? Representation ito ng Kristiyano or kahit hindi Kristiyano na compromiser. Punta na tayo sa pagiging Kristiyano para sa atin. So, kung ikay compromiser, para kang Dead Sea. Yes, para kang Dead Sea. Nasa gitna ng border ng Israel at Jordan. So, ano ang nangyayari dito sa Dead Sea? Walang bunga, walang living things referring to fish, animals, oysters. Walang pagkain ang mga isda ito ay kumakatawan sa mga blessings. Ang mga makukuha mo sa dagat, kumakatawan sa blessing, mga isda or squid o makakain mo mga fish, lobsters, mga kumakatawan na sa blessing. Sa Dead Sea, ni isa sa kanila, wala doon. Walang nabubuhay na mga hayop sa ilalim ng Dead Sea. Wala. Walang kahit isang isda, wala. Bakit? Mamamatay sila. Bakit mamamatay? Ba't walang mga hayop o mga isda na pwede mabuhay doon? Sa sobrang alat. Sobrang alat. At pag ikaw din nag-swing doon, be sure to put on your goggle. Meron kang goggle. Bakit? Pag ikaw ay napasukan sa mata, napakahapdi. Napakahapdi. So, hindi maganda ang representasyon ng Dead Sea. Hindi ito nagbubunga ng blessing. Bakit? Number one, compromiser. It represents people who are compromiser. Pangalawa, ang tao compromiser, hindi 100% sold out sa Diyos. Hindi 100% committed, dedicated sa Diyos. Para siyang Dead Sea.
At walang blessings na naiiwan. Hindi rin siya magbubunga o hindi siya magpapalaki ng mga isda. Walang isdang mabubuhay, walang blessings. Wala siyang mahihikayat for the glory of the name of Jesus. Kung siya may manghikayat for His own glory, dahil sintunado nga ang pagkatao ay compromiser. Kita mo, ang dami ko nahikayat. Pero ang glory nasa Kanya. Ang dami niyang hinihikayat, iba ang motibo. Ang target nga, yung mga millionaire, mayayaman, nagtatayo sa church para sa rich people, ayaw niyang pumunta doon sa mga ang buhay ay hikahos, doon sa mga tao walang makais, mga tao kailangan abutit mahirap, ayaw na doon. Suplado. Gusto niya mga rich people abutin, mga malaking isda. Bakit? Ang motibo niya ay masama. Nakatingin siya sa makukuha niya sa mga tao niya. Ba minsan nakakahikayat siya ng gano'n. Pero hindi representasyon ng blessing. It will not be a blessing para sa kanya. Yung gano'n. At wala siyang reward sa Panginoon. So ang Dead Sea, hindi yan nagpapamultiply ng mga isda. Wala nabubuhay na isda. Bakit? Representasyon ng compromiser. Pangalawa, pag ikaw ay compromiser, hindi ka 100% dedicated, consecrated, surrendered life sa Diyos, hindi purong nakasurrender sa Diyos, ano mangyayari? Hindi ka magiging giver. Bakit? Alam niyo kung bakit itong Dead Sea ay naging sobrang alat? Wala po itong exit. Ang tubig niya walang mapaglabasan. Walang mapaglabasan. So naiipon doon. Hanggang natitirang fresh water na-evaporate patataas. So natitira yung mga maalat. Walang labasan. Ang point natin ganito. Kaya pinag-aral natin mga talata about giving, about sowing and reaping. Sapagat ganito, pag hindi ka nagbibigay, kasi nga selfish ka, bakit selfish? Kasi nga sintunado ang buhay, compromiser, meaning you are neither hot nor cold, nasa gitna ka, you want to please God, but sometimes you want to please the devil or to please the world. So nasa gitna ka, para ikaw ay location ng Dead Sea, nasa borderline ng Israel and Jordan. No? So, walang mapaglabasan. Bukod sa compromiser, walang mapaglabasan. Itong Dead Sea, hindi siya giver. Hindi siya marunong magbigay palabas ng tubig. Kaya magugulat kayo, ang source ng tubig niya, sa itaas, sa Jordan River, pero hindi siya ganoon masuplayan. At ngayon, pinag-aaralan ng Dead Sea, napansin na ito ay naiiga. Bumababa, naiiga na. See? Dry na. Bakit? Kasi nga, Dead Sea. Parang a dead Christian. Parang gano'n. Compromiser, tapos, hindi marunong magbigay ng tubig palabas. Pero kung ang Dead Sea marunong magbigay ng tubig palabas, I believe God will bless it. God will bless Dead Sea. Hindi siya i-bless ng Panginoon. Bakit? Kasi nga wala siyang demonstration na nagre-release ng tubig palabas. Hindi siya marunong magbigay palabas. Yan ang point ko, mga kapatid. Ang ating pagkatao, once na ginamit mo yung binigay ng Diyos to contribute helps para sa iba, God will bless you. Parang kagaya nito, nagsimula ako, hindi ako marunong mag-explain, hindi ako marunong mag-preach, bukod sa mahihayin ako, hindi talaga ako marunong mag-expound salita. Hindi ako bata pa, hindi ako marunong magkwento eh. Pag nanood ako ng sine, kinukwento ko, pabaligtad, namatay ka agad yung bida. At magulo akong kausap. Hindi ako marunong mag-explain. Pero nakita ko ang yaman ng biyaya ng Diyos ko, ano yung weakness ko, doon pa naman niya ako ginamit. Ginamit niya ako maging pastor, maging teacher ng salita ng Diyos. Yan ang weakness ko. Pero bakit ginawa sa akin ito ng Panginoon? Kasi noong time na yun, ako babago pa man ng palita, dinisire ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, I want to be a preacher, a teacher.
hindi ko kaya, pero Lord, talaga imposible ako maging, pero dream ko yan. Maging kagaya lang ako ng pastor namin para siyang preaching machine. Hindi na natin yun sa outline. Gusto ko yun, Panginoon. Pero alam ko lang, paka-imposible, hindi mangyayari, hanggang pangarap na lang ako. Dahil sinimula kong nagtetestif ako. Umabot ng 3 minutes, mahaba na yun. Dahil wala na akong masabi. 1 to 2 minutes, wala na akong masabi. Bandang huli, kinatestify ko sa church. Tapos pag minakausap ko, sinishare ko. Sabi ko, ako nagbabasa ng Bible. Sinishare ko, hindi ko alam, nagbibigay na pala ako sa iba. And the more I give, the more I prosper. Noong kinasya, nagtatrabaho ko doon. Hindi pa ako pastor. Pero gusto ko yung nabasa ko sa Bible, i-share ko sa mga office mate ko. Pag break time, yayaya ko tayo sa kantin. Kape tayo, kahit tayo. Sama-sama kami, mga friends ko. Dahil break time, kwentuhan muna kami doon. The opportunity, doon ko sinishare, pauti-uti. Nagtatestify ako sa abot na aking makakaya. I try my best na may explain ko na experience ko. At nakita ng Panginoon, the more I give, the more I prosper. The more I give, the more He prosper me. And now, I am prospering in His wisdom and revelation and understanding sa mga scriptures. Hindi ko nakikita noon, nakikita ko ngayon. Bakit? Kasi nagbigay ako. Nagbigay ako sa mga tao, sinishare ko, at kung ano yung tinanim ko sa kanila, bumabalik sa akin. The more I saw the seed, the word of God, the more revelations God is giving me. Ganun lang yun. Nagtanim ka ng wisdom, revelation about the word of God, about the goodness of the Lord, then the goodness of the Lord babalik sa'yo. So noon, ang problema ko, Lord, paano ginagawa ng mga preachers, mga pastor, na yung isang talata, John 3:16, na-expound ng 1 hour, 2 hours. Ang galing. Sabi ko, hindi ko kayang gayahin. Eh, 5 minutes ako magsalita, napakahaba na sa akin. Wala na akong masabi. Pero ito ngayon, ang nagiging problema ko. Pag ako binigyan mo ng chance magsalita, hindi mo naman ako maawat-awat. Parang rivers of living water. Walang puwang, walang putol. Tuloy-tuloy. Pag hindi niyo ako inawat, hanggang mamaya pa tayo 3:00 ng hapon. Pero awatin ako ng Panginoon. So, ganun po ang Dead Sea. Hindi siya marunong magbigay palabas, kaya siya nabubulok. Pag hindi ka marunong magbigay ng blessing na binigay sa iyo ng Diyos, whether it is financial blessing, or your talent, or the Word of God, or goodness na ibibigay mo sa kanila, or kindness na ibibigay mo sa ibang tao na nangangailangan ng help or kindness, pag hindi ka marunong magbigay, mabubulok ang pagkatao mo. Magiging stagnant ka. And sooner or later, maiigahan ka ng blessings from the Lord. Darating sa iyo, imbis na prosperity is poverty. Imbis na success, you will fail in this life. Dahil hindi ka na marunong magbigay. Yan ang Dead Sea. Now, punta tayo sa magandang sea. The Sea of Galilee. Paborito kong Sea of Galilee. Alam mo kung bakit? Saan located ang Sea of Galilee? Sa loob ng Israel. Sino umaako pa sa Israel? Mga Jews. Puro mga Jews. Kung hindi man ibang lahi man, sila ay influence. Kung may ibang lahi doon, may Arab o merong mga Greek o ano man, Romans, sila influence na ng buong kultura ng Jews. At doon sa Sea of Galilee ay talamak, overflowing ang isda, ang fish. Overflowing ang tilapia. Ano bang meron sa Sea of Galilee? Saan located yan? Sa loob ng Israel. Sino naninihan dyan? Mga Jews. No? Mga Jews. Tapos, ito Sea of Galilee, ito rin po, yung tinatawag nung araw, wala yung ano ko, tinatawag nung araw na the Sea of Kinneret. From the word kinor, na ibig sabihin ng kinor ay harp. Ano yung harp? Or lyre. Ano yung lyre? Ano yung harp? I think ang difference ng harp ay lyre. Ang lyre yata, maliit na harp.
Yun sa understanding ko, no? Correct me if I'm wrong. Ang heart yung malaki. Alpha. Itong Sea of Galilee, courting heart pala ito. Tinignan ko sa picture yung top view. Courting heart. So heart represents worship. Heart represents giving our worship to God. Heart represents God's people who are worshipers of the Lord. Yan ang heart. At ang Sea of Galilee ay hindi yan nagkataon na courting heart. Sinadya ng Diyos na courting heart yan. At sa Sea of Galilee ay napakaraming tilapia, napakaraming isda. Bakit? Yung mga isda niyo represents abundance of blessings. Bakit ang daming tilapia? Sapagkat ang Sea of Galilee ay fresh water. Fresh water. Hindi maalat. Fresh water. Bakit fresh water at malinis na tubig? Why? Sapagkat pag-aralan, ang Sea of Galilee or Lake of Galilee ay merong exit ito. Ay merong exit na from time to time nagbibigay siya ng tubig palabas. Hindi siya makasarili na kagaya ng Dead Sea na naka-intact lahat sa kanya. Then nabulok tuloy siya. Yung Dead Sea naka-intact, ayaw niya magbigay palabas. Ganyan ang tao pag hindi siya marunong magbigay palabas, the more na maging greedy siya, lalo siya hindi i-bless, lalo siya maghihirap. Pero the moment na naging giver ka, ilalis po ang pagiging selfish at marunong ka magbigay palabas, ano ibibigay mo? Pwedeng financial help, pwedeng your talent, your time, the word of God, or helping people, your kindness, your goodness. Tumutulong ka, nagbibigay, nagre-release ka ng tulong, nagre-release ka, nagbibigay ka ng effort para makakontribute ka sa kabubuti ng ibang tao. Maybe your talent or your giftings, kung ano man. Binibigay mo yan para sa ibang tao. You're helping other people. Nagbibigay ka palabas. Nire-release mo palabas. The more you release something, palabas, the more i-replace ng Diyos ng another fresh water. And take note, itong source ng tubig ng Sea of Galilee ay from Jordan River, doon siya iba pang river na maliit. Non-stop, nagpo-flow pababa. Doon sa Dead Sea, wala eh. Nagkataon lang ba yun? Na ang Dead Sea hindi marunong magbigay, kaya naiigahan siya? Hindi nagkataon. It is a law. Whether yan ay nature, it's a law. The law of giving and the law of receiving. When you give, you will receive. Hindi marunong magbigay ang Dead Sea, kaya nabulok siya. Imagine kung kayo yung Dead Sea, hindi ka marunong magbigay, selfish ka, mabubulok ang pagkatao mo. At located ang Dead Sea sa pinakamababang valley sa buong mundo. Magiging pinakamababa ang buhay mo sa harapan ng Diyos. God cannot exalt you kung ang buhay mo ay makasarili at puno ng greediness. Pero kung ikaw ay kagaya na Sea of Galilee na merong exit, from time to time nagre-release siya palabas, abay, from time to time din, merong mga rivers, especially the Jordan River, nagpo-flow pababa sa kanya. Nananagana siya sa tubig. Naglalabas siya, kaya pala siya nananagana sa tubig. Nagkataon ba yun? No? It is a law. Kahit nature yan, sakop pa rin niya siya ng law of giving and receiving. Tingnan niyo, Sea of Galilee. Ang daming blessing, ang daming isda. Listen. Ito Sea of Galilee, tingnan niyo, dito nagpipreach si Jesus sa Sea of Galilee. Dito niya tinawag, he called the 12 apostles dito sa lugar nito sa Sea of Galilee. Dito niya tinawag yung mga alagad niya. Dito siya madalas mag-preach. Dito niya hiniram yung boat ni Peter para gawin pulpit. Dito rin sa Sea of Galilee, gumawa siya ng katakot-takot na dami ng himala. Bulag nakakita, doon po nakalakad. Dito rin sa Sea of Galilee, gumawa siya ng himala na napakain niya ang 5,000 na katao sa area nito ng Sea of Galilee.
Dito rin sa Sea of Galilee, na nakita ng mga alagad ang demonstration ng authority and power of the Lord Jesus Christ nung pahintuin niyang unos, yung malakas na hangin, bagyo, habang sila nakasakay sa dao, kasama si Jesus, natakot ng mga alagad, pinahinto ni Jesus, ginising nila si Jesus, Lord, wala ka ba pakialam sa amin? Mamamatay na kami. Ano ba problema? Ay, may lakas na may bagyo. No? Mapasok ng mga tubig, mamamatay tayo lang. Nagpanik na sila, takot ng takot. Humikab-hikab pa, nakikinig ako, munat si Jesus na cool, relax na relax. Peace, be still. Huminto yung storm. Sabi ng Panginoon, saan na inyong pananampalataya? Ba't wala kang pananampalataya? Pag ikaw pala natakot, wala kang pananampalataya. Pag ikaw natatakot, kung maliit ang pananampalataya. Pag totally natakot ka, you have no faith. Where is your faith? Ba't kayo natakot? Doon mismo sa Sea of Galilee nangyari yung himala yung pinahinto niya ng storm. Pag ang buhay mo'y kagaya ng Sea of Galilee, anumang storm sa buhay mo ang dumating, anumang bagyo sa buhay mo dumating, pahihintuin ng Panginoong Jesus. Jesus is our Savior, hindi lang sa future judgment. Jesus is our Savior sa lahat ng pangangailangan. Kakalmahin ng Diyos ang mga problema na gaya ng storms of life, pahihintuin ng Diyos. Sapagkat ang buhay mo, buhay na kagaya ng Sea of Galilee. Ano ang buhay ng Sea of Galilee? Marunong magbigay palabas, hindi selfish. You are sharing the Word of God. Isang uri yan ng pagbibigay. You are honest and faithful in giving help sa ministry ng church. Isang uri yan ng pagpapalabas. You are offering your talent, your creative ability, for the works of the ministry of the Lord. Kino-contribute mo sa ministry pa ngayon. God will prosper you. You are a Sea of Galilee. You're like the Sea of Galilee. Binibigay mo yung talent, binigay sa'yo Panginoon for the glory of the name of Jesus. Ako'y nalulungkot. Kapag nakakita ko ng binigyan ng Diyos ng talent, talino, talent, no? Kristiyano. Pero gagawin ng business, sisingilan niya ng saksakan ng mahal, mas mahal pa sa singil na sa libutan. Kaya ako nalulungkot, nanghihinayang ako. Sabi ko, binigyan ng Diyos ng talino, talent ang tao to. Pero gagamitin sa, okay lang mag-business, pero pag sa church, sa Panginoon, huwag mo na singilan ng mahal. No? Daig mo pa yung mga professional sa sanlibutan. Okay lang yan kung business sa sanlibutan. Pero pag yan ay for the works of the ministry, for the glory of the name of Jesus, kung pwede lang, ibigay mo na libre. Yes. Na-discover ko yan. Ako, bigyan ng Panginoon talent patungkol sa, hindi na ako, dahil baka may tamaan ako para mapaganda ang live stream. Yan na may tamaan. Live stream, may talent ako. Tuturo ako lahat ng mga churches. No? Huwag kayong walang competition na itong talent ko, bibigay ko sa inyo for free. Bahala na kayo. Bigyan niyo ako lagi. Bahala na kayo. Pero kung sisingilan mo na para mga kadil mo ay sanlibutan, you might lose your reward. Kaya itong gospel, libre ito eh. Free. Free. Dapat to libre. Hindi ko naman hinaano yung minsan may mga conferences, seminar, nagre-register kayo, may bayad, 500, 1,000. Okay lang yun kasi pang-love gift sa mga speakers. Okay lang yun. Pero tinutukoy ko yun. Ano yung magagawa natin to glorify the name of Jesus? Doon sa talent, ability, creative ability, binigay sa atin ng Diyos, gagamitin mo ba yan for the glory of the name of Jesus? O gagawin mong business? Na pag-church, gawin mo na rin business. Sigilan mo naman. Ganun ba? So, nagiging selfish tayo. Pero kung ibibigay natin yan para for the glory of the name of Jesus, bahala ang Panginoon. Alam mo, Pastor, kasi wala akong makakain. Ito na mismo yung hanap buhay. The Lord will provide your need. At higit pa sa na-expect mo, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Pag binigay mo yan for the glory of the name of Jesus. Huwag kang mag-alala.
kung may kitain ka ulam. Basta binigay mo sa Panginoon, nagre-release ka ng something for the glory of the name of Jesus. Di ba yung binasa natin sa Colossians chapter 3, verse 17 hanggang 19, na whatever you do in words or deed, do it in the name of the Lord Jesus Christ. Gawin mo ang mga bagay sa ikabubuti na parang hindi mo yung ginagawa sa tao, kundi ginagawa mo sa Diyos. And God will reward you pagdating ng perfect time. Okay. Okay. So now, dito sa Sea of Galilee, pag ikay may buhay na kagaya ng Sea of Galilee, malinis po ang tubig sa Sea of Galilee. Pag malinis ang buhay mo, number one, malinis ang buhay mo, parang fresh water. Tapos, meron kang exit na nilalabasan ng tubig. No? May mga lugar, meron kang pinagbibigyan ng blessing na binigay sa'yo. Kinocontribute mo para sa ikabubuti ng ibang tao. Marunong kang magbigay. Hindi mo sinasarili. Para kang Sea of Galilee. Anong nangyari Sea of Galilee? The more he give, the more din na binibigyan siya ng Diyos ng source ng tubig na nanggagaling sa mataas na lugar, bumababa sa Sea of Galilee. Alam niyo ang Sea of Galilee ngayon? Na-discover. Kinuha ng picture noong 1980s, ngayon 2021, ano na-discover? Dati mga puno, yung mga nandito at ang Sea of Galilee nandun na. Sinakop na ng Sea of Galilee. Bakit? Umaapaw, nag-expand ng Sea of Galilee. Bakit? The more you give, the more you will receive. Ang Sea of Galilee, walang tigil, araw-araw, every minute, nagre-release siya ng tubig palabas. And the more he release something na galing sa kanya, the more din ang Diyos nagbibigay ng something pabalik sa kanya. Amen. Of course, na-evaporate din siya. No? Pero, binibigyan siya ng Diyos ng mas maraming tubig. At ngayon, ang dami na, ang lawak na nasakop ng Sea of Galilee, nag-expand siya. Bakit? Giver siya. Ang Dead Sea, ano na-discover ngayon? Natutuyo na, lumiliit na ang Dead Sea. Bakit? Madamot siyang magbigay. See? Ano ang mga nangyari sa Sea of Galilee? Doon nangyari yung mga himala ng Jesus. Doon nangyari yung demonstration na pinahinto niya ng storms. Ang buhay mo para sa Sea of Galilee, pahihintoy ng Diyos ang storms ng mga problema. Doon nangyari yung lumakad si Jesus sa tubig. Ginaya ni Jesus, ginaya ni Peter si Jesus, nakalakad din si Peter. Sapagkat tumingin siya kay Jesus by faith, nakalakad din siya sa supernatural. Nung nagduda siya, lumabungala siya. Ibig sabihin doon sa Sea of Galilee, kung ang buhay mo ay gaya ng Sea of Galilee, you will experience signs, wonders, and miracles. At doon sa Sea of Galilee, pinakain ni Jesus ang 5,000 na katao, meaning God will provide your needs, pakakainin ka ng Diyos, sobra-sobra, ibibless ka ng Diyos, sobra-sobra, gaya ng tinanggap ng 5,000 na katao, yung maliit na blessings, 2 fish and 5 loaves of bread, dumami ng dumami yun. Saan nangyari yun? Doon sa lugar ng Sea of Galilee, 5,000 katao pinakain ng Panginoon. Yan ang naidudulot ng tao na hindi greedy, kundi marunong siya magbigay para sa Diyos, una-una para sa Diyos, marunong siya magbigay para sa iba, una-una, sa household of faith, marunong siya magbigay, then pangalawa sa sanlibutan. Pag binigyan ka ng Diyos, ito nga ang kasabihan. Pag dinigyan ka ng Diyos, 2 sapatos, kaya 2. Yung isa kasi, dapat ipamigay. Binigyan ka ng Diyos ng sobrang blessing. Ang dahilan, God wants to use you to be a blessing. Remember this, church. You are anointed by God. You are anointed and blessed to be a blessing. Okay. Ang buhay na kagaya Sea of Galilee ay courting heart. Represents worship. Ay buhay na marunong laging sumamba sa Diyos at hindi nakalilimot ng lahat ay i-offer, i-dedicate sa Diyos ang lahat-lahat, maging ang mga blessings, i-dedicate sa Diyos, ang talent, ang worship, binibigay niya sa Panginoon. Listen, ano mang ating gawin for the glory of the name of Jesus, ano mang ating gawin, ano mang ating ibigay, ano mang ating i-contribute, ano mang ating gawin, kaya yan ay gamitin mo creative talent, binigay ng Diyos. Ano mang iyong gawin na dinedicate mo in the name of the Lord Jesus Christ becomes worship unto God. Worship. It will become our worship sa Panginoon.
Hindi lang ang worship ikaw pagpalakpak, pagkanta, hindi. Yes, worship lang. Pero lahat ng ating gagawin for the glory of the name of Jesus becomes worship. Amen. Kaya pala yung Sea of Galilee, courting heart. So, yan ang buhay ng taong kagaya niya, ang Sea of Galilee. He will prosper kasi marunong siyang magbigay. May outlet siya. That's the word. Exit ako ng exit kanina. Yun ang word na nakakalimutan. Outlet. May outlet ang Sea of Galilee. Ang Dead Sea, walang outlet. Hindi siya marunong magbigay. Walang labasan ng tubig. Represents selfishness and greediness. That's the Dead Sea. Kaya pala tinawag na Dead Sea. Ang Sea of Galilee ay Sea of Galilee ay sea of fresh water. Hindi maalam. Puno ng fish. Puno ng blessing at puno ng miracle na naganap sa lugar na yun. Amen. At isa pa, panghuli. Doon sa Sea of Galilee, doon sa playa, sa tabing dagat, doon sa Sea. Nung nabuhay na maguli si Jesus, minit niya ang kanyang mga disciples doon sa lugar na yun, sa pampa. Nadatnan niya si Jesus na nag-iihaw na ng pagkain. Kain na tayo. Jesus, nabangha mga alagad, buhay ang Panginoon. Doon yung nangyari sa Sea of Galilee. Na-reveal si Jesus na muling nabuhay doon din sa Sea of Galilee. Muli nang pinakita, I am alive. Halika na kayo, kain na tayo. Walang makapagsalita, namangha sa presence ni Jesus. Kapag ang buhay mo gaya ng Sea of Galilee, you will always receive fresh revelations. Hindi new revelation, ha? Hindi new revelation. Fresh revelation. Lahat ng revelation nasa Bible na. Pag sinabing fresh revelation, yung mga revelation sa Bible ay ginagawa ng Diyos na parang fresh. Fresh pandesal. Fresh tinapay. Luto na, pero bagong luto. Bagong presentation ng Diyos doon sa matagal nang inihayag niya, magiging parang fresh sa'yo, parang laging bago. John 3:16, ilang libong beses ko na nabasa, parang fresh pa rin sa akin. Because I receive every minute, every second, fresh revelations from the Holy Spirit. Bakit? Sapagkat natutunan kong magbigay. Nagre-release ako ng Word of God sa inyo, sa mga tao. Every time I release my testimony, every time I release the Word of God, the Gospel, every time I give, I always receive. Gusto mong lumawak ang kaalaman mo, your wisdom and revelation from the Holy Spirit, hindi yan makukuha sa Bible school. Yes, magandang Bible school. Pero the true wisdom and revelation only comes from the Holy Spirit. Anong gagawin mo? Ibigay mo kung ano binigay ng Diyos sa iyo. Expression. Kaya sabi ko, mga minamahal, itong video nito, pamigay nyo. This is free. Walang bayad to. Binibigay ko sa inyo, libre. Kaya pamigay nyo rin sa iba, libre. The more you give, the more you share this to other people, the more God will prosper your life. Binibigyan tayo ng Diyos opportunity. This is wisdom. This is our chance given by God to prosper and to succeed. Give what the Lord has given us. At magagaya ka sa Sea of Galilee. Amen. Puno ng himala ang buhay mo. Puno ng revelation. Puno ng blessing. Puno ng isda. And take note, ang fish represents also those lost souls na mabibingwit natin, makukuha natin, maipipresent natin sa paanan ng Panginoon. People who will be saved. Yan yung mga isda nyo. Maraming isda, maraming hindi pa manampalataya, ibibigay sa atin ng Diyos. Sabi nga nung isang famous evangelist, I think noong 19th century, Lord, give me lost souls, give me souls, or I will die. But hindi. Nanalangin sa Lord, bigyan mo ako ng mga tao, hindi pa nakakilala sa'yo. Hayaan mong dalhin ko sa'yo. Or else I will die sa loob ng isang araw. Listen, hindi ko na ma-sure kung sino ito. Kung si Charles Finney o kung si maraming mga famous evangelists doon.
kung si John Wesley, hindi ko sure, no? Pero sabi niya, Lord, give me souls or I will die. Sabi niya. And every day, ang goal niya ay makahikayat, pinakamababa, isang kaluluwa sa Panginoon. Every day, lumalabas siya, sharing the word of God, sharing the gospel. And every day, nakakahikayat siya. Every day, he shared the word of God, pinakamababa sa isang tao. Lumalabas siya, kahit taglamig, lumalabas siya. Naghahanap siya ng kaluluwa madadal sa Panginoon. Na prayer ko, sana maging ganan ako. Sabi ng Holy Spirit ngayon, gusto mong maging ganon? Continue to share my word. Continue to be like this Sea of Galilee. Amen? The more we release, the more we give, the more God will prosper our lives. Amen. Tayo po'y manalangin. Maraming po salamat, Panginoon, sa lahat ng blessing na tinanggap namin ngayon. And Lord, dalangin po namin na anumang kabutihan, anumang blessing, pagpapara, whether it is financial blessings or blessings ng talent or blessings ng ministry or blessings ng calling sa amin or blessing ng revelation or blessing, Panginoon, ng wisdom, revelation, knowledge sa Word of God, anumang blessing na ito. Hayaan mo, Panginoon, na ipamigay po namin ito, ibigay namin sa labas. And let people be blessed by the same blessings na binigay mo sa amin. Huwag kaming maging mga selfish, Panginoon, and continue to teach us to humble ourselves, Lord, Panginoon, para magamit mo kami na patuloy. Marami pong salamat sa kapahayagan pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. At dalangin po namin na matapos na rin ang mga kinala-lockdown, Panginoon. Matapos na rin ang mga ganitong ECG, kundi lipulin mo, tunawin mo lahat ng virus, lahat ng, kung ayaman, anumang lahat ng klaseng variant virus na i-release pa ng mga anak ng Diablo, mga ahente ni Satanas, to kill, to steal, and to destroy. Anumang virus i-release mo, sasanggahin mo, Panginoon, ibablock mo, at tutunawin mo ng kapangyarihan ng iyong anointing lahat ng virus na lalabas pa. Lahat ng virus, kaya may alpha, beta, kappa, gamma, delta, gamma, kappa, lambda, kung ano man po yan, Panginoon, omega. Lord, you will destroy all this virus na i-release pa ng mga lalang ng Diablo. And Lord, ikaw po ang Diyos, magpapahinto sa mga ahente ni Satanas. And Lord, let this earth prosper again, gaya ng dati, at higit pa, Panginoon, ay babaguhin. Maraming po salamat. We're living in the last days, Panginoon, na anything can happen. Hindi po kami nagsasalita ng negative o hindi kami nananakot, pero you just want to prepare your people para sa malapit na pagkuha sa amin. Anytime, there will be the rapture of the church. At marami excited na, Panginoon. Kami excited na mangyari rapture of the church. Dahil papasok na mundong ito sa tribulation, excited kami sa rapture of the church. Pero inaalaala namin yung mga mahal namin sa buhay, mga relatives and loved ones and friends na hindi pa saved, hindi pa nakakilala sa iyo, Lord, bago magkaroon ng pangyayaring kunin mo kami, agawin mo kami pataas, maligtas ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. Yes, Lord. And Lord, give us the ability, the power, Lord, at lahat ng bagay kailangan namin para matipon namin at maabot namin ang mga kapatid na hindi na nakaka-attend sa face-to-face church gathering. Maging sa Zoom or sa Messenger, magkaroon kami ng abutan, Panginoon, at tulong at palakasin namin sila. Maraming po salamat. At sa umaga nito, Panginoon, we're giving you back, Lord, once again, all the glory, all the honor, all the praises, all our worship, Lord, belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon. And those who are not yet sure kung siya ay ligtas o hindi ligtas, come to Jesus. Come to Jesus. Kaibigan, kung hindi ka sure kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay pupunta sa hell or sa heaven, this is the time. Eksakto, tinatawag ka ng Panginoon. At kung susuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, kagaya ng Sea of Galilee na marunong magbigay, God will give you eternal life.
The more you give your life to God, the more God will give you His eternity and His eternal life. And eternal life, ito yung binibigay ni Jesus. So if you want to be saved, if you want to have eternal life, at manahin mo ang langit at lupa in the future, at maging tagapagmana ka ng all the riches and wealth of God's kingdom, come to Jesus. Kayo mga lumalapit sa Panginoon, lift your hands to God at manalangin po ako para sa inyo. Samahan ko kayo. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, sabihin mo ito, kaibigan. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ. Sige, sabihin mo. Sabihin mo, Jesus Christ, I believe you, Lord. Confess mo. I believe you, Lord, that you died for my sin. You are God and God forever. But 2,000 years ago, you became a man to die on the cross, to pay the price of our sins, and to deliver us from the powers of hell. Panginoong Jesus, sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Sa araw na ito at sa oras na ito, gusto kita na tanggapin bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon, at bilang aking personal na tagapagligtas. Salamat po sa kaloob mo sa akin na buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, na ginawa mo akong anak ng Diyos. Sapagkat lahat ng aking mga kasalanan na nagawa sa aking kabataan ay pinagsisisihan ko na po. Panginoon, salamat po. Ako na lumapit sa iyo na may pananampalataya ay tinanggap mo by your grace through the Lord, my God and Savior, Jesus Christ. Panginoong Jesus, pagkalooban mo po ako ng iyong banal na Espiritu na siyang mananahan sa aking katawan, magiging kalakasan ko, magiging comfort ko, magiging kapangyarihan ko para ako'y makapanatili sa pananampalataya at makapanatili sa mainit na paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. Jesus Christ, you are now my Lord, my God, and my Savior. Amen. Amen. Ngayon, kapatid, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Basa ka ng Bible. No? Maraming pwede download the Bible sa cellphone mo. Read the Bible and pray before you read the Bible as the leading guidance of the Holy Spirit. Kaya lahat mo rin ng mga may sakit, karamdaman, iharap niyo yung kamay sa Panginoon. Father God, I release the anointing of healing to those people right now who are sick, who are depressed, who are oppressed, and who are obsessed of something, Lord. These are demonic activities sa buhay nila. But right now, in the name of Jesus, I command those demonic spirit of obsession, spirit of oppression sa lahat ng sakit at karamdaman, of spirit of fear, spirit of death, spirit of possession. I command you to come out and get out of their lives right now and be destroyed. Matunaw kayong lahat, masunog kayong lahat. I release the fire of the Holy Spirit to consume those demon spirits in the name of Jesus. And the Lord has set you free right now. In the name of Jesus, I declare healing, I declare life, I declare new life sa iyong buhay. I declare prosperity, success, and abundance sa iyong buhay right now. In the name of the Lord Jesus Christ, so be it. Lahat po tayo magsabing amen. Amen means I truly believe, I receive it right now. Yan po ibig sabihin ng amen. So sabay-sabay tayo. In the name of Jesus, amen. Amen and amen. For all the promises of God
are yes and amen. So praise God, at sa susunod na Sunday po ay ganito na naman tayo live stream. Wala pa pong face-to-face gathering tayo, bawal pa kasi ginawa ng ECD. At I pray na matapos tayo ng ECD. Matapos, ECQ, sorry po. ECQ. Kanina pa ako ECD. Para ako kanina exit ako, exit. Hindi ko mahagilap yung word. Biglang nakita ko, outlet nga pala. Okay. So, ECQ, ginawang ECQ. I pray na matapos na yan, ECQ, matapos yan, lockdown. Anyways, sabi ng ating government, marami ng vaccinated, naka-receive ng vaccine. So, how come, bakit kailangan pa mga lockdown, ano? Pero hindi po tayo against sa inyong mga protocol. Nagsasubmit kami sa protocol, nagsasubmit kami sa lockdown, nagsasubmit kami sa ECQ na naman, ECQ, nagsasubmit kami kung ano sabihin nyo sapagkat tayo tinuturo sa amin ng salita ng Diyos. Pero we pray, ito lang aming prayer, na matapos na yung kinala-lockdown. No? Para po ang economy ng ating bansa will prosper once again, umangat kasi ang lockdown, ang mga ganyan po, nakakapagpabagsak, nakakababa po yung ating economy. Totoo po yan. Hindi naman ako nagsasabi na, narinig ko po yan sa mga economists, sa mga experts sa ating bansa, hindi galing yan sa akin, sa ibang tao yan. Sinishare ko lang sa inyo. So sana atin pong pag-isipan at higit sa lahat, ilapit natin sa Diyos na matapos na yung kinala-lockdown at yung mga ECQ. Matapos na yan. At malipol na ang mga variant vaccine na yan. Variant vaccine. Variant virus. So, purihin ang Panginoon. So, praise God at we pray na ang Diyos ay patuloy tayo pagpalain na sa bahay tayo lahat. So, again, sa Wednesday po ay same time tayo, 7 o'clock. No? But Friday, I think aga-agahan po natin, gawin natin 6 or 6:30. So, kasi meron po, hindi pa tapos yung seminar namin. So, Wednesday, see you again po sa ating online Bible study. Dito po, same channel, same page. At ito ang inyong lingkod, si Pastor Jude Cortez or Nes Cortez. So God bless you all. I declare prosperity sa inyong tahanan. I declare that God will prepare a table before you in the presence of our enemies. Ano ibig sabihin? Ipaprosper tayo ng Diyos. God will provide all our needs. Yan po ang table. Ibig sabihin. Even nandyan at lantarang gumagawa ng masama si Satanas sa ating mundo, God can still prosper us. God can still bless us. God can still heal us. God can still prolong our life. Amen. Yan ang pagparito ni Jesus, ang kanyang mission. Sabi niya, John 10:10. Kung ang pagparito ni Satan is to kill, to steal, and to destroy, sabi ni Jesus, I come that you might have life and have it abundantly. So let's focus the eyes of our faith only on the Lord Jesus Christ. Huwag po tayong focus sa pandemic. Huwag tayong focus sa sarili natin na naiinis na tayo, naiinip tayo, hindi tayo makalabas. Huwag tayong focus dyan. Kung naiinip kayo, go to the Word of God. Immerse yourself in the Word of God. Or puntahan nyo itong ating Bible study, i-replay nyo, panoorin nyo ulit. For this word is the word of hope, word of faith. It will develop faith in us. It brings faith, it brings hope, not fear, in the hearts of God's people. God bless you all at muli, pagpalain tayo ng Diyos ng kasaganaan. It is God's will for us to prosper and to succeed in this life. And in the life to come, eternity with our new glorified bodies and eternal life. God bless you all. Amen.